Parang masaya si Pangulong Bongbong Marcos ngayon sa DepEd. Noon hindi siya nagganito, nag-express ng ng kasiyahan o nagpapakita ng gestures of happiness. So yan. Wow. Si Pangulong Bongbong Marcos masaya ngayon sa pumalit kay Inday Sara Duterte. Anong ibig sabihin yan? Hindi siya nasayahan nung si Inday Sara ang nakaupo diyan sa DepEd. Paano ba naman si Angara yung pumalit sa husay ni Angara ako, maka-Angara din ako sa husay ni Angara, makikita natin yung diferensya nila, yung layo nila ni Inday Sara Duterte. At ngayon si PBBM, satisfied siya ka-coffee. Masaya siya. Many good things to come from Angara leading DepEd. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Tiyak na siya dyan ha. Many good things to come from Angara leading DepEd mula po sa headline niya ng Manila Bulletin. Ako agree. Agree ako dyan, ka-coffee. Makikita nyo kung paano magtrabaho yung isang mahusay at yung isang nag-aaral pa lang. No? President Marcos believes that many good things will come from appointing former Senator Sani Angara as the new Secretary of the Department of Education. As he noted that Angara knows how important the sector is. Kasi even sa Congress pa lang naman siya. Yan naman ang tinututukan din Yan yung mga committee na hinahawakan ni Angara. Makwento ko lang ka-coffee, nung graduation ko ng college, ang guest speaker namin dyan si Angara. Imagine mo, ilang taon na nakakalipas siya ng guest speaker. Angara na yan. Siyempre, mas marami pang karanasan ang napagdaanan niya ni Angara. Marcos said this as he administered Angara's oath of office dyan po sa Malacanang nitong July 19. In a short speech following the oath event, the President said he and Angara discussed what needs to be done regarding the country's education system. Hindi ko lang alam pa kung ano yung magiging focus dito hindi na Senator Angara, ni Secretary Sani Angara. Pero malinaw naman dyan, yung mga instructions before, mga directives ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat employment ready ang mga graduates natin ng basic education. Mga gagraduate ng senior high, dapat kahit papaano may skills na sila. They have the necessary skill sets para kahit papaano makapag-compete sila doon sa mga graduates ng kolehiyo. Kasi sa totoo lang, yan naman talaga yung goal ng K-12. Ang problema, hindi naging successful para i-equip ng necessary skills yung mga graduates natin ng K-12. Siyempre, kung ikaw naman ang employer, mas gugustuhin mo pa na gusto mo definitely na i-hire yung graduate ng kolehiyo than graduate ng K-12, di ba? May mga isolated cases lang din naman tayo dyan na tinatanggap nila yung mga graduates ng K-12. Pero kailangan parang maraming i-address dyan Parang ang nakikita ko nga rin ang mga nababasa kong strategy dyan, makikipag-usap na itong Department of Education doon sa kumpanya. O halimbawa may isang factory, isang manufacturing firm, nakikipag-usap na para malaman ano yung necessary skills na kinakailangan nila para may babatuhan na ng mga estudyante doon if ever na hindi sila magtutuloy sa kolehiyo. We are looking forward to many good things to come from this appointment. We have had some discussions before he took his oath to give ourselves a good idea of what we think that needs to be done, he said. At mabilis naman kumilos si Angara. Hindi niya tutulugan yan. Ang problema kasi noon yung simpleng appointment, sa totoo lang yung iba rin sa nirereklamo ng ilang guro kay Inday Sara Duterte. Yung appointments lang ka-coffee magtatalaga ka lang ng tao doon sa posisyon na yun para kumilos na. Yung para sa training ng mga guro, hindi tinulugan yung appointment kaya hindi makapagtrabaho, kulang ng opisyal Hindi na-appoint, tinulugan. Yun ang kinakagalit ng ilang education na groups doon sa panunungkulan ni Inday Sara Duterte. Parang hindi niya kasi alam yung urgency ng mga bagay-bagay. Sabi ng mga groups yan education groups yan For his part, Angara thanked Marcos for trusting him with the DepEd leadership and that he was looking forward to working with the administration in addressing the needs of the country's learner. In fairness kay Angara, I'm strictly grateful to our president for entrusting me with this important task to lead a very important department, to use the president's word. He said, I look forward to working very closely with you in the coming days and months for the needed reforms in our educational system, for the benefit of our young learners, for the benefit of future generations, he added. Actually, nang umupo si Angara, 19 lang ka-coffee, kahapon lang yan officially, nang umupo siya dyan sa Department of Education, pansinin ninyo, parang nagbago yung imahe ng DepEd. Diba noon kasi, tainted ng politics politician din naman si Angara. Pero nung si Inday Sara nakaupo dyan, parang negatibo yung dating ng DepEd
naapektuhan ng leadership ni Inday Sara Duterte. Ngayon, kasi dahil sa confidential funds, di ba? Ang siyempre, ibang tao, medyo ang iisipin din, DepEd. Hindi si Sara Duterte, bakit ang DepEd? Ganun yun eh. Bakit ang DepEd nagre-request ng confidential funds? Not knowing, si Inday Sara yung nangangailangan ng confidential funds na yun. Ngayon, nag-iba. Sa totoo lang, gumanda yung imahe ng DepEd. Ewan ko, kung ako lang nakakapansin, no? Pero observation ko yan, maganda-ganda ngayon ang imahe ng DepEd under the new leadership. Napapansin nyo rin ba yan? Sige, i-comment dyan ka, Coffee, kung inyong napapansin yung observation na yan sa tungkol po sa Department of Education. Montrose, thank you. Nag-send sa atin ng star dyan sa Facebook. Montrose, kailangan lawakan panisara ang kaalaman sa mataas na posisyon, hindi yung nakikinig lang siya sa mga tabi niya. Kailangan niyang gamitin ang puso at utak, hindi lang pagtaas ng mga kamauhay. Huwag sanang mabuso sa kakayahan, sabi ni Montrose. Paano pag naging presidente na yun? Ako, actually, maganda nga sana yan eh. Training ground sana ito ni Inday Sara Duterte. Kung naging maayos lang ang kanyang performance dyan sa Department of Education at bilang vice presidente, no? Malaking training ground niya ito eh. Kaya may potential sana siya maging presidente. Ang problema sa naging performance niya, marami ang hindi nagugustuhan ang mga ginagawa niya. So makaka-apekto yan sa political career niya kung nag-a-aspire siya maging presidente sa 2028, no? Sana binigyan ka na ng magandang pagkakataon, di ba? Kung ginamit mo yung magandang pagkakataon na yan, maganda-ganda sana yan. Ma'am Brenda Decano, ma'am, thank you sa iyong pa-super sticker. Ma'am, happy viewing po sa inyo. Nandiyan po sa Estados Unidos. Thank you, ma'am, sa iyong pa-super sticker dyan po sa Facebook. Ma'am Evelyn Hernandez, nakikinig po. Nandiyan naman po sa Parañaque City kay Rod Jeronimo. Shoutout po sa inyo. Lorelei Bernardo, nakaramdam din siguro ng kahihiyan ang po nilang tit. Ay, ano yung mga words dyan ha? Protector ng teeth at teeth. Yan ang expertise ni Salot Digonggong nyo. Mga visit daw kayo, sabi ni Lorelei. Gina G ka dito, mama. Rainier Isguera, pakonti na ng pakonti ang sumasama sa rally ng mga DDS para patalsikin si PBBM. Siguro, may mga realizations yan sila, ka-Coffee. May mga napapansin sila, teka, parang mali na, parang nagagamit na tayo sa kampanya nila Attorney Vic. Parang yun ang lumalabas eh. Hindi na ito maisog rally, kasi originally naman ang purpose ng maisog rally na yan, tutulad yung constitutional change, no? Yung pagbabago sa constitution. Pero ang nangyayari kasi, kampanya, kampanya, Zumba. Di ba? Bakit ka sasama dyan? Ginamit ka na sa kampanya. Hindi nila napapansin na ginagamit na talaga sila ng mga nag-a-aspire maging senador pagsapit ng 2025. Baybayan Sali, malayong malayo si Sara Mau kay Secretary Angara. Galing sumagot si Angara. Matalino, totoong matalino. Cheryl Banyaga, Sir ka-Coffee, magaling ang mga taga Maria Aurora na lugar ni Senator Angara. Very well school sa province niya. Ma'am Cheryl. Nakarating na ako dyan sa Aurora, ka-Coffee. Napakaganda ng Aurora, no? Parang may pagka-Zambales, may pagka-Batanes, no? Yung Malporo Island dyan. Saka ganda-ganda na Dingalan, dyan, ka-Coffee, sa Dingalan. Ang ganda ng lugar na yan kasi yung munisipyo nila Patag, no? And then may makikita ka sa gilid ng kabundukan. Napakaganda. Ang Aurora, maganda. In fairness. Trust rating. Bayarang ang surveyor. Sabi ni Gemma Ramirez. Oscar Benaobra. 369 like dyan, ka-Coffee, ha? PBBM lang sa Kalabaw. Thank you sa mga nag-like dyan ng video natin sa live stream natin. Thank you sa inyong mga like. Yan, pasuyo na lang, ka-Coffee. Pa-like na lang yan. Yan, 939 po ang nakikinig sa atin ngayon. Pasuyo na lang, ka-Coffee. Pa-like na lang po ng video natin. Aabot ng 1,000 yan. Yan, 941 na, ka-Coffee. Thank you sa mga nakatutok po sa atin ngayon. Kay Manguera Joe. Ay, Xiao, ka-Coffee. Kumusta po kayo dyan? Hello po sa inyo. Kay Emmy Badyang, watching from Italy. Magandang gabi po. Kay Hariha Tan Ibaristo. Secretary Angara, place there with a purpose. Let's wait and see. Good evening. Ako, malaki ang tiwala ko kay Secretary Angara. Mapapaganda niya ang Department of Education. Ako 100% confident na matutulugan niyang mapaganda ang sektor ng edukasyon. Bagamat 4 years na lang ang natitira, pero 4 years is still 4 years pa rin po yan. Medyo mahaba pa rin yan. Mahaba-haba pa rin yan. Makakapag-institutionalize pa rin siya ng mga reforma
sa sektor po ng edukasyon. At sana isusunod sa kanya, pwede na naman siya. Diba? Kung ayaw niyang tumakbo ulit sa pagkasenador o kung higher position, vice president o kung ano man yan, hindi deputy secretary pa rin. Kung magugustuhan naman, makikita naman na maganda ang kanyang performance, wala tayong problema. Diba? Joel Danting, ayan number 1 si Sara sa DepEd. Ayan, ay tama ka, isa sa pagdarakaw ng pondo ng DepEd, sabi ni Jean Diaz. Hindi ko alam kung ano accomplishment. Siguro yung matatag curriculum, hindi ko alam, pero hindi pa rin tayo nalilinawan dyan. Tiger Vlogs 23, sayang ang oras sa mga salot na yan sa bayan. Yan, mga nagkilos protesta. Diyan mga mautog daw ka-coffee. Zumba, mga nag-zumba dyan ka-coffee. At yung chair rally. Natawa talaga ako doon sa chair rally ka-coffee. Na puro upuan daw yung rally. Hindi naman, kayo naman. Marami din naman tao ka-coffee. Marami lang din upuan. Thomas, good evening ka-coffee. Watching from California. Hello po sa inyo. Kahapon ko lang nalaman na yung California pala, napakalawak pa lang yan, no? Parang 3 daw yan, 3 daw yan ang Pilipinas. Kaya pala sabi ko, ang dami nakikinig sa atin. Mga taga-California, napakalawak naman pala yung land area ng California. No? Times 3 daw po ng Pilipinas. Totoo ba? Legit ba ka-coffee? Kasi hindi tayo familiar dyan sa landscape ng California. Kaya pala sabi ko, ang daming Pilipino sa California. Sa lawak naman pala ng California. No? And shoutout ko rin mga kaibigan ko na galing ng California na dito po sa Pilipinas nagbabakasyon. Yan. Enjoy the Philippines, ka-coffee. Kay Jane Florento, may na-accomplish ba si Sara? Shukran. Natatawa ko dyan sa shukran. Kasi ano yan last sentence niya yan sa kanyang mga press releases, di ba? Always ends with shukran. Ligaya Ignacio Rafael, watching from Iceland. Hello po sa inyo dyan. Kay Joel Danting, BBM, parang tuta, kaya tumaas tension sa West Philippine Sea, tapos bigas tumaas. Totoo ba, Joel Danting? Ano ba gusto mo? Kunin ng China yung teritoryo natin? Ipamigay yan tulad ng ginawa ng previous administration? Hinayaan lang natin na China na mag-construct dyan hanggat wala na. Nakuha na yung teritoryo. Yan ba yung gusto mo? Oops. Parang iba yan Ruben Sodario, dati matandang mayaman, madaling mamatay. Ngayon, maisog, mautog. Uy, grabe to Ruben Sodario grabe naman yan. Wag, medyo off yan Ligaya Ignacio Rafael, watching from Iceland. Yan na shoutout natin dito ka-coffee. Marami tayong viewers ngayon 1,029 na ka-coffee. Nakikinig sa atin sa Facebook, na sa YouTube. Happy viewing po sa inyo. Make sure na kayo po ay naka-follow na Please, click lang po yung follow or like sa Facebook. At sa YouTube, i-click nyo lang po yung subscribe. At i-like na rin po ka-coffee yung video na to para kayo updated sa mga bago po nating upload. Kay Richard Batugan, shout out idol, watching from Cagayan Valley. Hello po sa inyo. Kay Abisamis, mabuhay ka boss watching from Florida. Hello po sa inyo. Nandiyan po sa Florida. O siya, sige, kuha na kayo ng inyong kape at tayo mag-move on sa ating next topic.